Eto, sa ating mga viewers, may tanong lang po. Ayan, nakaranas na ba kayo na makadate nyo? Ayan, may makadate kayo sa isang fast food chain. Ayan, o kahit saan man. Kahit saan man kainan. Kahit resto, saan man. Nakaranas ba kayo na kayo ay may makadate na ipis? Tama. Ipis. Sabi ko nga ba itong mga topics ngayon natin mga kakaiba to out of the ordinary At, yun. Baka, meron kasi tayong natanggap na ganga, reklamo mula sa isang concerned citizen na di umano, ay meron siyang naka-date sa isang fast food chain. Yan, dyan sa Muntinlupa City. May naka-date siyang isang ipis. Doon pa sa kanyang upuan tumabi. Ewan ko ba. Talaga. At paminsan-minsan naman, pagbigyan naman natin siguro yung mga ipis, sa sobrang init din naman sa labas, kailangan nila magpalamig. And, well, it's out of the ordinary lang kasi. Gawa ng, just to mention, yung mga fast food chains naman natin ay naka-aircon. Malimit yan, talagang saradong-sarado yung mga sa mga bintana. At talaga namang kailangan pag sinabing fast food chain sa mga resto, kailangan yung sanitation ba? Proper sanitation at yung mga pest control. Yan ang kailangan natin mabigyan ng mahigpit na compliance. Yan. Dahil nakakahiya. Kaya mo ba naman? Kaya nga papapasok ng mga food chains para alam mo, malinis. Yan, maayos ang serbisyo. Yan. Tapos si mamukat mo meron kang may nakatabi kang ipis. So yung concerned citizen po natin kasi ay nagpadala ng kaya nga pati yung picture ng kanyang resibo at yung time ng kanyang pagkakakuha ng video. Parang kumbaga nagko-coincide sa kanyang reklamo na doon sa oras na yon talaga meron siyang nakadate na ipis. Ayan. So ngayon, hindi natin babanggitin yung fast food chain kung saan man yan sa Muntinlupa City. Yan. Pero ito, panawagan lang kay panawagan naman sa City Sanitation Office. Naman hindi nyo monitor yung mga fast food chains nyo, mga restaurants dyan na kung nakakapag-comply sila sa dyan sa pest control safety standards at saka yung mga ganyang uri ng kakaibang pangyayari. Yeah. Hindi naman siguro araw-araw na nangyayari yan, pero paminsan-minsan, hindi mangyayari yan kung meron talagang strict compliance, lalo doon sa mga crew ng fast food chains at saka ng mga restaurants, yung mga crews pangangalaga doon sa kanilang lugar, lalo na sa dining area, sa dining area, na makikita ng mga customers na meron pala silang insekto na katabi. Yan. Tapos yung cleanliness, yung mukhang yung oras na yata na to, parang nag-break time yung crew, yung service crew, yung janitor, hindi yata napansin. Yung nakakalat na hindi natin alam, parang yan Propek. Propek. Alam niyo yung Propek, mga viewers? Yung Propek, yung kulay puti. Yun. So more or less, alam niyo na kung saang fast food chain yan. Yung may chicharon. Yung Propek na puti. Ayan. So, siguro, hindi lang napansin nung guard, biglang may pumasok na customer,
na ipis. And yon, umorder siguro ng yon. Ewan ko kung ang tawag doon, nag-start sa letter L, yung may kasamang Propec. Kanya tayo umorder ng ipis at doon nakitabi doon sa concerned citizen yan. Ayan. Kaya ka pumasok sa fast food chain na yan para magkaroon ng magandang service, malamig, malinis, ayan, at maayos ang pakikitungo ng mga staff o personnel ng sad to say, kasama rin daw dun sa na experience ng concerned citizen, hindi wala raw kainit-init yung salangan ng fork and spoon. Di ba dapat mainit yun para medyo sanitize at saka medyo maayos. So, nung humihingi raw, humihingi raw siya ng plastic spoon na ba, tinalikuran lang raw siya nung crew. Hindi siya pinansin, hindi siya binigyan. Medyo hindi magandang practice sa loob ng sa mga fast food chains. Be courteous. Yan. Isipin nyo na lang na kaya kayo sumesweldo ay dahil na rin sa pagtangkilik ng mga customers nyo. So, paano kung ganyan mga customers nyo, bigla namang may nakadate na ipis? Mahirap yan. Kaya meron pang nagkakaroon pa ng sharing sa kinakain o kahit sa inuupuan. Panawagan to dun sa sino ba mayor ng si Mayor Rafi Biason yata, ang mayor dyan sa Muntinlupa City. Panawagan lang po ha, at baka pwede naman pagsabihan yung mga sanitation officers o sa anong departamento man ng City Hall nyo ang nangangasiwa sa pagbabantay at pananatili na masiguradong mapanatiling maayos, malinis ang mga fast food chains o kaya mga restaurants dyan. Yun yung kumain ka nga lang sa karinderya, medyo hindi nakaaya-aya yung napakaraming langaw. Minsan may magapang din mga customers, ipis, ayan, may naghahakot na langgam, Sharon. Ayan. Baka naman pwede, panawagan na nakakahiya naman kasi sa mga customers nyo. Customers ng mga fast food chains na ganyan. Biglang ganyan, may mga ganyang insidente. Sabi ko nga, hindi pangkaraniwan yan. Bihira nangyayari yan. Lalo-lalo na kung bihira naman na may kapababayaan doon sa mga crew ng mga fast food chains. Medyo be attentive naman sa inyong, lalo dun sa mga dining area, baka naman may mga nakakapuslit na mga ganyang uri ng, insekto. Panawagan po. Panawagan. Lalo na dun sa fast food chain, hindi ko nababanggitin on air sino kayo, pero may pag-coordinate ang inyong lingkod sa inyong management para ma-settle yan, maayos natin. Kahit sabihin na natin, nakakatrauma yung makakita ka ng ipis sa tabi mo, no? Alam nyo yung kwento ng ipis. Napakano niyan. Kahit sinong barako, kahit sinong matapang, napapatili kapag nakita ng lumilipad si ipis. Sigurado yun. Kaya panawagan doon sa yan. Hopefully next week bibigyan natin ng panahon para makakausap natin ng management regarding itong ganitong unexpected at kumbaga hindi pang karaniwang kaganapan sa kanilang outlet. Medyo kilalang outlet to. Ang dami na ito. Ang dami niyan. Pero para mabigyan ng konting consideration na rin
hindi na rin natin sasabihin ko sa mismo sa Muntinlupa, pero yan ay sakop pa rin ni Mayor Biason. Yan. Kaya siguro naman medyo masabi natin na under the jurisdiction ng pamahalaan lungsod ng Muntinlupa. So sana naman ay mabigyan ng action yan ang yung food chain na yan para hindi na maulit na makapamasyal ang ipis sa inyong lugar.